Hello everybody, from my home to yours, God bless you. Pastor Arnold po. Nais ko pong ibahagi na pinapalitan ni Jesus ang iyong walang pag-asa sa walang katapusang pag-asa. Kumikilos ang Diyos sa iyong buhay ayon sa iyong inaasahan or expectations. Alam ito ni Apostol Pablo. Ganito po ang sinabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verses 9 and 10. This happened that we might not rely on ourselves but on God, who raises the dead. He has delivered us, and He will deliver us again. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. Sa isang punto ng buhay, mararating mo ang isang dead end kapag wala kang nakikitang pag-asa mula sa pananaw ng tao. Ngunit, ang iyong dead end ay may layunin. Ang turuan kang magtiwala sa Diyos. Minsan ang buhay ay tila napakasama at out of control. Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari yon? Para matuto kang magtiwala sa Kanya sa halip na magtiwala sa sarili mong talino o husay. Narito kung ano ang totoo. Iniligtas ka ng Diyos sa nakaraan. Malamang na iniligtas ka niya mula sa mga pangyayari ngayon at ililigtas ka niya sa hinaharap. Gumagamit ang Diyos ng tatlong magkakaibang uri ng deliverance or three kinds of deliverance. Ang una, God uses circumstantial deliverance. Ginagamit ng Diyos yung circumstantial na pagpapalaya o binabago niya ang sitwasyon. Kung minsan ay mahimalang binabago ng Diyos ang pangyayari. Nahati ang dagat na pula. Mangyayari yon at maraming beses sa iyong buhay. Ngunit hindi ito mangyayari sa lahat ng oras. Ang pangalawang klase ng deliverance, God uses personal deliverance. Sa halip na baguhin ang kalagayan, binabago ka ng Diyos mula sa loob o sa puso o sa ugali. Makakakuha ka ng isang bagong pangarap, isang bagong vision, isang bagong saloobin, at isang bagong pananaw. At ang pangatlong klase ng deliverance, God's ultimate deliverance is heaven. Ang Diyos ay hindi nangako na aalisin ang lahat ng iyong sakit sa mundo o lulutasin ang bawat isa sa iyong mga problema. Sa mundo, may sakit, kalungkutan, at pagdurusa. Ang pinakahuling pagliligtas ay isang araw sa langit, kung saan wala ng sakit o wala ng sakit, walang kalungkutan, walang pagdurusa, at walang dalamhati. Meron lamang isang paraan upang makapunta sa langit. Ang sabi po ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kapag ikaw ay nasa isang dead end, maaring kunin ni Jesus ang hopeless end at gawin itong isang endless hope. Nasa dead end ka na ba? Inaanyayahan kita na kunin ang dead end na sitwasyon at ang iyong sariling buhay na rin
at ibigay ang mga ito kay Hesukristo. Laging tinitingnan ni Jesus ang iyong pinakamahusay na interes. Think about this, my friend. In what ways have you experienced God's deliverance in the past? Sa anong mga paraan mo naranasan ang pagliligtas ng Diyos sa nakaraan? Pangalawa, think about this. No matter what phase of faith you are in right now, what are you expecting God to do in your life? Ano man ang yugto ng iyong pananampalataya ngayon, ang tanong is, ano ang inaasahan mong gagawin ng Diyos sa iyong buhay? At ang panghuli, think about this, my friend. How does trusting your life to Jesus Christ change the way you face a difficulty or a dead end in your journey of faith? Paanong binabago ng pagtitiwala sa iyong buhay kay Hesukristo ang paraan ng pagharap mo sa isang kahirapan o difficulty o isang dead end sa iyong paglalakbay ng pananampalataya? Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gawawa ng araw na ito.